Ang daming nagtatanong sa akin kung paano ko nga daw nabayaran yung almost 20,000 violation fee ko na dapat ay 1,500 lang dahil sa no helmet. Dahil nga dito ay ang daming nag-comment at nag-message sa akin at hindi ko naman sila masagot lahat. Kaya gumawa ako ng video para masagot lahat ng mga katanungan nyo. Okay guys, ngayon is i-explain ko na sa inyo ano nga ba ang nangyari at paano nga ba yung mga ginawa ko, kung paano ko nabayaran at paano ako nakiusap sa kanila kung pwede bang babaan yung violation fee ko na almost umabot ng 20k, di ba? Napakalaki. Sa mga hindi ko masagot yung mga message, sa mga comments kasi sobrang dami nyo na nagtatanong. Actually, hindi ko alam na ang dami na pala ring katulad ko na na-experience ng ganon at same scenario. Kung ano yung kinuwento ko, ganon rin yung nangyari sa kanila. So, itong post kong to is nag-viral kaso nga lang hindi napansin ng mayor natin na na-actionan to dahil kahit ang daming nagtag, ang daming katulad ko na ganun rin yung senaryo na nangyari sa kanila, hindi man lang tayo pinansin. Gagawin ko tong video na to para isahang sagutan na lang guys. Isahang sagutan na lang sa mga message nyo sa akin, sa mga comment na nagtatanong ano nga ba yung ginawa ko. Paano nga ba? Paano ako nakiusap? Paano ba nababaan yung fine na violation fee ko? Dapat na 1.5 lang dahil no helmet nga at bakit tumabot ng 20k. So, ang nangyari kasi ganito guys. Way back 2023 ng December 31. So, ano to? New Year's Eve. So, naghihintay na lang kami na magputukan kasi New Year 31 yun ng December. And then, pumasyal, since na siguro, hindi ko alam, mga alas 10 ata ng gabi yun. Alas 10 ng gabi na sabi namin, taraan tayo, kapi tayo. So, since na malapit lang sa amin yung kapihan na yun, nagmotor kami. So, hindi na kami nag-helmet. Yun, well, kasalanan ako naman na hindi talaga nag-helmet. Kaya ngayon, kahit talaga saan mapunta, kada lalabas, kada bagmotor is naka-helmet na talaga kami. Well, lesson learned dahil sa lahat naman ng pagkaamali talaga natin, doon talaga tayo natututo. Diba? So, kung hindi tayo magkakamali, wala, hindi tayo matututo. Kaya yun, since na nahuli kami noon, then hindi biro yung halaga na, biruin mo, no, helmet, 1.5, tapos, pag nagka-penalty ka pa, hindi mo pa kagad na bayaran, parang yung babayad mo sana is pambili ng bagong helmet na agad, diba? Kaya, yun, natuto na kami na laging nag-helmet kahit saan man mapunta. Kasi sobrang laki naman talaga ng violation fee ng no helmet is 1.5. Then yun nga plus pa yung penalty ng per day. So sobrang laki. So ganito, kwento ko na guys. Pagkahuli sa akin noon is walang ticket. Naka-single ticketing na yun guys eh. Yung lumalabas na may terminal na ganun, na may resibo, tapos ayun yung kagad babayaran mo, papakita mo kagad na ganun. So naubusan ng ticket that time na yun. Kinuha yung lisensya ko, then sinulat yung mga yung mga info ko, mga details ko, in-input doon. Then walang binigay na ticket. So parang well, okay, parang sabi ko, binaliwala ko lang. Wala naman akong ticket na pinanghawakan 'di ba? Kasi nga ang reason nila sa akin is naubusan nga daw sila ng ticket, ng paniket nung yung lumalabas sa may terminal. 'Yun. Nakampante ako isang taon. Lumipas ng mga ilang araw, ilang buwan. Yun, hanggang sa magre-renew na ako. Ito na guys, magre-renew na ako nun ng lisensya ata. Ng lisensya, alam ko ng lisensya kasi pag motor hindi naman na kailangan. Yun, magre-renew ako ng lisensya yun guys. And then, yun, pagka-renew ako ng lisensya ko, pagtingin ko sa may portal ng LTO, may alarm ako. So, nag-worry ako. Sabi ko, ba't may alarm ako? Kasi nakakatakot. Mamaya, anong nagawa ko, ganyan. Ngayon, pumunta agad daw ng LTO para itanong kung ano yung naging alarm ako sa kanila. Then, yung pagka-alarm ako, sinabi nila sa akin, pagka-check nila sa system, na nahuli ako nung December 31, 2023 pa yon. So, 1 year nga nakalipas na yon. Sabi ko, then naalala ko, okay,
So, sabi ko, naalala ko na sir, yung ganun, na nahuling ako no helmet. Sabi nga sa akin, oh, sabi sa akin, isettle ko na daw muna yun. So, punta daw ako ng Kai Mall sa may City Hall dahil dun lang daw pwede masettle yung violation ko nga yun, guys. Then, pagkapunta ko ng Kai Mall, eto na, punta ako ng Kai Mall, inquire ako doon, tanong ko, pagka unang pasok ko, sir, ano po yung yung violation ko, magkano po ba, ganyan. Edi, ang ginawa sa akin, tinignan muna nila sa computer. Pagkatingin nila sa computer, guys, tinignan nila, kinompute nila, nagsulat-sulat sila, ganyan, total of days, number, ganon. Then, pagka ano nun, guys, pagka-uwa nun, pinakita na sa akin. Gulat ako. Kasi 20k. Sabi ko, sir, ba't ganito? Lumaki. In-explain nila sa akin. So, sabi ko, ba't ang laki? So, ayun pala, meron guys na penalty per day. So, ita times 5% mo siya. So, kunwari, 1,500 yung violation mo sa no helmet, ita times mo yon ng 5%. So, ang lumalabas is parang 75 pesos per day. Tapos, times nila sa 254. Ayun yung 254, ayun yung days simula nung nahuli ka na hindi mo nabayaran. So, total of 254 days times 75. Yung 75 pesos per day. So, 19,050 na lumabas plus 1,500 violation. So, ipa-plus pa yung 1,500 violation, di ba? Napakalaki. Pero yung naging penalty mo pa lang is 19,050. Mas malaki pa sa naging violation mo. Kaya naging total of 20,550. Ganon kalaki. Biruin nyo yun, guys. Saan ako makakuha nun? 20,000. Well, ganito na nga. Sinabi ko na. In-explain ko na. Sinabi ko ganito na, sir, wala akong ganyang kalaking pera na maibabayad. Sinet up ko yun. Nirecord ko. Yung video kasi masyadong mahirap mag-video doon na yung video talaga. Kaya ang ginawa ko is ni-record ko na lang, tinago ko yung cellphone ko para at least yung conversation namin is marinig. Kaso nga lang nung plinay ko na siya, pinakinggan ko, medyo mahina. Actually, mahina talaga makipag-usap yung kausap mo doon. Ewan ko kung ganun ba talaga siya makipag-usap or hinihinaan niya lang talaga para hindi siya marinig ng mga tao doon sa paligid namin. Diba? Napakahina talaga niya magsalita. Pero maririnig nyo, itatry ko lakasan yung volume ng voice niya dito pag inedit ko na to, guys. Nakikiusap ako sa kanya na baka pwedeng babaan man lang. So, ang ginawa dito, guys, is nagtawaran kami dito. 20,000 ginawang 10,000. Sabi niya sa akin. Sige, kalahatiin natin, sabi niya sa akin. 10,000, sabi ko, sir, malaki pa rin 10,000. Wala akong makukuha ganyan. Nagmamakawa ako sa kanya since sabi ko, sumasideline lang ako. Isa lang akong motorcycle taxi rider. Ayun lang yung pinagkakitaan ko. Then may pinapaaral pa akong anak. So, hanggang sa bumaba ng 7,000 yung yung pagkatanda ko, umabot ng 7,000 yung pagkababa. 20,000, naging 10,000, naging 7,000. Ayun na daw yung pinakahuli. 7,000 last na daw yun. Sabi ko, sige, sa isip-isip ko, 7,000. Sige sir, gagawa ko ng paraan to. Ito pang malupit dito, guys. Kasi yung 7,000 na yun, kailangan mo makagawa within 1 week. 1 week lang, guys. Dahil pag hindi mo nabayaran within 1 week, yung binigay niyang penalty sa'yo na under siya ulit per day ulit. So, tataas ulit. So, wala. No choice. Kundi gawan mo siya ng paraan. So, ginawan ko ng paraan itong 7,000. Then, lumipas yung mga nakaraang araw na gawan ko na. Bumalik ako within 1 week. Kasi binigyan niya ako. Sabi niya, sige, 1 week lang, balik ka sa akin. Pag hindi, under na ulit yan. Ganyan. So, bumalik ako sa kanya ng 1 week. Then, eto, may dala na akong pera. Makikita nyo, guys, is meron na akong dalang pera. Pinicturean ko yan, guys. Actually, ang dala ko niyan is 7,000 talaga. 7,000. Ngayon, sabi ko, baka pwede pang babaan kahit 1,000. Inisip ko bago ako pumasok. Ngayon, ang ginawa ko 6,000 lang muna, tinago ko yung 1,000. If ever na hindi siya pumayag, may 7,000 naman ako. Pero baka naman kasi makalusot, kahit 1,000 man lang,
may mamensa kahit 1,000 lang. So 6,000 ang ginawa ko. Yan. Eto, meron akong usapan namin na recording namin na nakikipag-usap ako sa kanya. Ako yung sir, yung ako yung last week na nag-usap tayo sa breakdown application. Meron ako sa dito na pera. Meron na akong pambayad na napag-usapan natin. Ano pangalan dito? Yung maliit na yung tinago mo yun sir, sabi mo hindi mo ako binigyan sir. Ito tayo sir, ito nga. Ito sir. Tapos sir, diba ano ba ito sir, na babaan natin ng 7,000 yung pag-uusap natin. Ako yung last week lang sir, yung nakikiusap ako sa'yo na hindi natin sir, wala na akong pag-hanap sir. Wala ba dyan ka? Alam ko, inano mo lang yun eh. Inayos kasi namin kasi iba kasi naman kasasawan mo. Wala, inayos na namin kasi... Oo, diba binigyan mo ako ng 1 week lang sir eh. Last week ako nun eh. Sige, sige. Ilang upuan niyo natin wala? Okay lang. Okay lang. 20,000. Ginawa ko lang sir ng paraan sir ah. Diba 1 week lang binigay mo sa akin. Nakaslip. Ginawa ko lang ng paraan sir ah. Sir, ginawa ko lang actually sir, ang nakuha ko lang talagang pera sir, 6,000 lang sir. Sir, yan. Babalik din sa akin ko sir. Ginawa ko lang talagang paraan sir. Baka kaya naman sir, 6,000 lang sir. Ngayon lang talaga nakuha ko ng 1 week sir. Yung iba kasi inuna ko lang tapos sideline ko lang. Babalik ka tayo. Yun nga sir, yung 1 week na sir, bigyan mo ako ng 1 week na sir, hindi naman ako makapaglabas agad ng ganyan dahil wala naman akong trabaho. Ginawa ko lang sir ng paraan sir. Yung sideline lang kasi ako sir eh. Babalik sa akin na sir. Ginawa ko lang talaga sir ng paraan sir. Ayun nga, nakayanin ko lang sir sa 1 week sir. 6,000 lang talaga sir, nagawan ko. Okay lang naman makiusap ka lang sir talaga. Wala talaga akong trabaho sir. Ayun lang talaga nagawa ko ng paraan sa isang linggo. Ano ba nangyari, sir? 20,000 lang sir. Ito tumarap ka, kaya ginawa natin 7. Oo sir. Wala kasi tayong pondo dyan sa tawaran mo ka. Kasi siya na tayo sir. Total, hindi dun sa sunset. nagsasabi ako sa inyo na ito. Balik ko tulungan. Kayo nga sir, bumaba, ibabalik sa akin sir. Okay na lang sir. Ayun na lang talaga sir, nagawa ng paraan sir eh. Nakasan talaga sir. Sir, pagkatapos kumain siya lang pero palagay ko sir. Hindi sir, baka saan po? Yung kumakain. Sige po, may kiwasap na lang din ako sa kanya sir. Kasi wala talaga akong trabaho, nakakuha ko na talaga 6,000 na talaga sir.
Kapag siya magkaroon ng tapos hinaba pa natin ang tabaan na pa. 6,000 na talaga nagawa ko sir talaga. Ako sir, yun na lang hanggang doon nila ako. Kung sige po siya na. Sige sir, kausapin ko na lang sir. Baka medyo kumakano. Sige po, sige sir. Sensya na sir. Ano po, balikan lang doon. Natawagin na lang kita. Sige, dito lang po muna ako. Sige po. So ito na nga guys. So pumayag na kasi ang ginawa nito, may kinausap pa ako na isa. Sabi ay doon yung head nila, doon daw ako makiusap, ganyan. Yun, nakiusap ako hanggang sige, 6,000 okay na daw yan. Yun, sabi ko 6,000 at least kahit paano may 1,000 ako na less. 'Di ba? Sa 7,000. Ano yun, pagkakakuha ko ng ng 6,000, 6,000. Sabi ko sir, ito na yung 6,000. May kinuha siyang papel. Ay yung papel na yun is pakita ko, ay yung babayaran ko sa sa cashier. Ngayon sinulat niya, then binigay ko sa cashier, nagbayad ako sa cashier. Ayun, meron pa nga akong niya no. Naka-record din yan guys yung hanggang pagbayad ko sa cashier. Tapos pagbalik ko sa kanya. Ito pakinggan nyo guys. Papa, Miko the second po. Yun, edi nung nagbayad na ako sa kanya guys, nagulat ako 1,500 sa cashier. Sabi ko, ba't 1,500 lang? Tapos, ang 8 pala malupit guys. Kasi, bago ako magbayad sa cashier guys, kukunin niya yung lisensya mo doon sa may sa may loob. Sa may kay Manong. Kasi, ipapaiwan niya yung lisensya mo para sure na babalik ka. Pagtapos mo magbayad sa may cashier. So, pagtapos magbayad sa cashier, babalik ka sa kanya para kunin mo yung lisensya mo. Nakasama yung tirang pera. Diba, sabi natin 6,000. Binayad ko yung 1,500 sa cashier. Then, may natira pa akong 4,500. Tama ba? 4,500. Natira pa akong 4,500. Yun, pagka punta ko sa kanya, inabot ko yung 4. Sabi ko, sir, bayad na yung 1,500. Then, may, nasan daw yung 4,500? Okay, sir. Ito, sir. Bayad sa Xerox ba? 5. Ito po. Ano po? Ito po. Binigay ko sa kanya, sir, ito yung 4,500. Tapos ginawa niya. Tapos kunwari may sinusulat-sulat siya ganyan, pero nakita ko sa kanya, tinago niya sa lamesa niya yung 4,500. And then after nun is binigay niya yung lisensya ko. Sabi, sige, okay na yan. Sabi nga nun, mag-appear yan mga 30 minutes to 1 hour. Okay, may clear na yung mo sa portal ng LTO. Sa isip-isip ko, ayoko nang makipagtalo kasi mamaya sabihin ko, pag question ko siya, ba't walang resibo tong 4,500 ko? Bakit tinago mo sa ilalim ng lamesa mo, sir, na hindi naman 1,500 lang yung madami pang question na, ba't 1,500 lang ko? Baka kasi, ibalik niya sa akin, o sige, kung madami kang, baka lang na ayoko lang kasi magka-abiryan na ulit na ganon problema, kasi nakiusap na nga lang ako sa kanya. Ang nito, ayoko lang bumalik sa akin na sabihin sa akin, o sige, ang dami mo palang reklamo, sige, gawin na lang ulit natin 20,000. Bakit kasi ganun mangyari ulit? So, napakalaki ulit na magiging problema ko nun. Kasi nakiusap na nga lang ako sa kanya na babaan na nga lang ganun. Ngayon, pinagbigyan naman niya ako, sige, okay lang. Pero, yung point na ito, guys, is nagkakaroon pala sa loob mismo ng City Hall na ganong bigayan ng paano ba natin masasabi na alam mo yun, yung kanya-kanya silang diskarte na napakadali ng pera, walang resibo, binigyan mo agad ng 4,500, yung 4,500 ko na pinaghirapan ko, well, ang bilis lang nilang sa kanila lang, diba? Na walang resibo, yung resibo ko 1,500 lang sa cashier, 'di ba? Guys, isipin niyo 'yun, napakahirap, napaka hindi ko alam kung isipin mo ako lang, kala ko ako lang, pero nung once na pinost ko 'yun, ang dami pala nun guys, ang dami pala namin na ganun senaryo. Isipin niyo guys, baka may sports car na si Manong. Napakadami nun. Ewan ko lang kung ilan sila naghahati or solo lang ni Manong yun. Hindi ko lang alam guys kung paano yun. Pero well, hindi ko na pinahaba talaga. Hindi na ako nakipag-argue. Nung nakuha ko na lisensya o na-clear na ako guys, umalis na ako. So sabi ko, bahala na kayo. Sabi ko, basta ako okay na ako. And then, well, lesson learned lang sa akin. Sabi ko, yun nga, kadaan ako, nag-helmet na ako kahit saan man ako mapunta. Tapos, nagulat ako na yung post ko is napakadami palang ganun. Well, diba nakakaawa?
kasi sila kumikita sila pero yung binayad natin sa kanila is hindi nila alam kung saan natin kinuha na pinaghirapan natin yun pero sila kuha lang ng kuha, 'di ba? Well, sana malaman ni Mayor to, 'di ba? Well, yun lang. At least ngayon is kahit saan kami mapunta is nag-helmet na talaga ako, guys. Kahit dyan lang, susot na talaga ako ng helmet. For safety na rin talaga natin yan. Una-una for safety. Pangalawa, syempre, iwas sa violation. Well, 1.5 yun, guys. Napakalaking pera nun, 1.5. No helmet, mahuli ka lang, diba? Tas aberya pa. Kaya yun, guys, sa mga nagtatanong, guys, paano ko nababaan is wala, nakiusap lang talaga ako sa kanila na ganun. Pero hindi ko alam, guys, sa iba, ewan ko sa Caloocan or kasi may nakausap ako sa Quezon City. Sa Quezon City, guys, ang ginawa, same scenario kasi ngayon nag-post ako, may nag-message sa akin na ganyan. Sabi niya sa akin, nagbayad daw siya sa portal ng QC. Ewan ko, may website yung QC. Hindi ko lang alam dito sa Caloocan. May nagbayad daw siya sa may QC ng portal. Tapos, hindi ko lang alam kung paano nila ginawa yun. Pero may nagsasabi nga na sa portal nila mismo, sa website mismo nagbayad. Sa mga naka-experience ng ganun, guys, sa portal nagbayad, i-share nyo sa kanila, guys. Kasi ako, hindi ako nakapagbayad sa portal eh. Nakiusap lang talaga ako doon para mababaan lang talaga. Na gawing 6,000 yung 20,000 naging 6,000. Well, malaki parang bagay yan. At least natuto na tayo kasi sa sariling pagkakamali natin natututo tayo, guys. Yun, well, sana nakasagot ko lahat ng katanungan nyo sa mga nagtatanong baka paano magbayad ng portal, guys. Hindi ko alam, baka may nakakaalam sa inyo, guys, na kung paano magbayad ng portal kasi ang sabi lang sa akin is binisita lang daw nila yung sa QC yun, guys. Sa Caloocan hindi ko alam kung merong ganun. Sa QC kasi binisita lang nila yung website ng QC tapos doon sila nagbayad through GCash. Ayun yun. Tapos yun. Ayun lang. Tapos na-clear naman na daw. Hindi ko lang alam kung paano. Kaya sa mga nakakalam, guys, i-share nyo kung paano magbayad sa portal. Para at least makatulong man tayo sa mga sa mga taong bayan. Sa mga nahuli din. Lalong-lalo ang dami-dami nahuhuli ngayon na helmet, na mga violation. Para at least wala na ring kurakutan sa loob, 'di ba? Pinaghirapan natin pera tapos sa kanila easy money lang. 'Di ba?